Ako si Mang Tonyo. 5 taon na akong nagmamaneho ng jeepney dito sa Siquijor. Hindi ako taga rito, galing ako sa Bohol. Pero noong namatay ang asawa ko 3 taon na ang nakakaraan, napilitan akong lumipat dito kasama ang bunso kong anak na si Maria. Wala na kaming natira sa Bohol pagkatapos ng hospital bills at libing. Ang kapatid ng asawa ko, si Kuya Jun, ang nag-alok na dito na lang kami tumira sa Siquijor. May extra jeepney daw siya na pwede kong gamitin para kumita. Noong una, takot ako sa mga kwentong narinig ko tungkol sa islang ito. Sabi nila, maraming aswang, mangkukulam, at iba pang mga nilalang na hindi mo makikita sa ibang lugar. Pero wala akong choice. Kailangan ko ng trabaho para sa anak ko. Si Maria, 9 na taon pa lang, pero matalino. Naiintindihan niya kung bakit namin kailangan lumipat dito. Ang jeepney ni Kuya Jun, lumang modelo na pero matibay pa. Kulang-kulang 2 dekada na ata ang edad nun, pero ang makina ay maayos pa. Puti ang kulay niya noon, pero ngayon ay naging cream na dahil sa edad. May mga small dents dito at doon, pero hindi naman nakakasama sa takbo. Ang importante, kumikita kami. Ang route ko ay mula sa poblasyon hanggang sa mga baryo sa kabilang dulo ng isla. Halos araw-araw, dumadaan ako sa mga daan na sobrang dilim kapag gabi na. Hindi kasi lahat ng parte ng Siquijor ay may ilaw. May mga stretch na halos wala talagang makita, kundi ang headlight ng jeep ko lang ang nagsisilbing liwanag. Sa simula, okay lang sa akin. Sanay naman ako sa night driving. Pero dito sa Siquijor, iba ang feeling kapag gabi. Parang may mga mata na nanonood sa'yo sa dilim. Hindi mo alam kung totoo o hindi. Pero ramdam mo na may mga presence na hindi mo makita. Isang gabi, mga bandang 8:00 na ng gabi, huling biyahe ko na dapat para makauwi na ako kay Maria. May mga 3 pasahero ako, isang matandang babae na palaging sumasakay sa jeep ko papunta sa kanyang baryo, isang binata na pauwi rin galing sa trabaho, at isang babae na nasa mid-30s siguro na hindi ko pa nakita dati. Ang matandang babae, si Aling Rosa, kilala ko na siya. Mabait naman, laging may pasalip na pagkain para sa akin. Minsan, bigla siyang nagsasalita ng mga bagay na hindi ko naiintindihan, mga Latin words ata o mga lumang salita na hindi na ginagamit ngayon. Sabi ni Kuya Jun, healer daw siya. Maraming pumupunta sa kanya para magpagamot ng mga kakaibang sakit. Yung binata naman, si Jeff, construction worker sa isang project sa kabilang bayan. Palaging pagod kapag nakasakay sa jeep ko, natutulog agad. Mabait din naman, pero hindi masyadong nagsasalita. Pero yung babae na bagong pasahero, may kakaiba sa kanya. Una, sobrang puti niya. Hindi yung natural na maputi lang, kundi parang walang dugo yung balat niya. Pangalawa, hindi siya tumitigil sa pagngiti. Hindi yung normal na ngiti, kundi yung parang may alam siyang hindi mo alam. At pangatlo, hindi siya gumagalaw ng normal. Parang ang lakas ng hangin sa kanya kahit nasarado naman ang mga bintana ng jeep. Pagkasakay niya, umupo siya sa pinakahuli. Hindi siya nagsalita ng kahit ano, pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin sa rear view mirror. Tuwing titingin ako sa salamin, nakangiti pa rin siya at hindi niya inaalis ang tingin niya sa akin. Nang magsimula na kaming umalis sa poblasyon, bigla kong naramdaman na may kakaiba sa hangin. Parang lumamig ng sobra kahit na mainit pa dapat dahil July pa lang naman. Nakita ko rin na si Aling Rosa ay nagsimula ng magbulong-bulong. Hindi ko marinig kung ano ang sinasabi niya, pero parang nagdadasal siya o nagsasalita sa mga hindi nakikita. Habang nagmamaneho ako, napansin ko na yung mga ilaw sa mga bahay na dinadaanan namin ay unti-unting nagiging hindi naman brown out, pero parang may kumukup-kup sa mga ilaw na nagdudulot ng malabong liwanag. Ang mga aso naman sa mga bahay na dinadaanan namin ay nagsimulang mag-ingay. Hindi yung normal na tahol, kundi yung parang umiiyak na tunog. Nang dumating kami sa intersection na maghahati-hati na ang mga pasahero ko, si Jeff ang unang bumaba. Pagkalabas niya, bigla siyang lumingon sa jeep at nakita kong nanlaki ang mata niya. Parang nakakita siya ng hindi dapat makita. Nagmadali siyang tumakbo palayo sa jeep ko. "Uy Jeff!" Sigaw ko sa kanya, pero hindi na siya lumingon. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa nawala siya sa dilim. Naiwan kaming 3 sa jeep. Ako, si Aling Rosa, at yung kakaibang babae. Ang susunod na destination ay yung baryo ni Aling Rosa. Pero para makarating doon, dadaan kami sa pinakamatahimik at pinakatakot na parte ng isla. Ang daan na walang kahit isang bahay sa magkabilang gilid. Puro mga malaking puno lang at mga damong lugaw na lumaki ng hindi kontrolado. Bago pa kami makarating sa parte na yon, si Aling Rosa ay bigla kong narinig na nagsalita sa akin. "Mang Tonyo," sabi niya nang hindi umaalis ang tingin sa salamin na nakatingin sa babaeng nasa likod. "Kailangan mong maging maingat. Hindi lahat ng pasahero mo
ay tao. Napatigil ako sa pagmamaneho. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Rosa? Yung babae sa likod, bulong niya sa akin. Tignan mo ang mata niya sa salamin. Hindi siya kumukurap. Dahan-dahan akong tumingon sa rear view mirror. Totoo nga ang sinabi ni Aling Rosa. Ang babae sa likod ay nakatayo na at ang mga mata niya ay hindi Pero ang mas nakakagulat, ang reflection niya sa salamin ay hindi tulad ng itsura. Sa salamin, nakikita ko siyang may mga sugat sa mukha. Ang buhok niya ay basang-basa at ang damit niya ay punit-punit na parang naaksidente. Pero paglingin ko sa kanya ng direkta, normal pa rin siyang tignan. Nakangiti pa rin, maputi pa rin, at walang sugat kahit saan. Aling Rosa, bulong ko, ano ba talaga ang nakikita ninyo? Bangkay, Mang Tonyo, bangkay na naglalakad. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang makina ng jeep ko. Wala namang dahilan, hindi naman namin naubusan ng gas, hindi rin overheat. Bigla lang siyang namatay sa gitna ng madilim na daan. Sinubukan kong i-start ulit ang makina pero walang nangyayari. Ang susi ay umiikot pero walang tunog na lumalabas. Parang patay na patay ang battery o kaya naman ay may sumira sa electrical system. Mang Tonyo, sabi ni Aling Rosa habang kinukuha ang isang malaking rosaryo galing sa bag niya. Huwag mong subukang lumabas ng jeep. Gaano man katagal, huwag kang lalabas. Bakit po? Kailangan ko naman tignan kung ano ang problema sa makina. Hindi makina ang problema, Mang Tonyo. Siya ang problema, turo niya sa babae sa likod. Nang lingunin ko ulit ang babae, nakita kong wala na siyang ngiti sa mukha. Ang mga mata niya ay naging maitim na maitim at ang balat niya ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Mula sa maputi, naging gray at may mga ugat na itim na lumilitaw sa kanyang leeg at mukha. Gusto ko nang bumaba, sabi niya sa isang boses na hindi na tulad ng una niyang boses. Mas malalim na ngayon at may kasamang echo na parang nanggagaling sa malaking kuweba. Hindi pa tayo nakakarating sa babaan mo, sagot ko habang sinusubukan pa ring i-start ang jeep. Hindi na ako bababa sa babaan, sabi niya habang naglalakad palapit sa driver's seat. Dito na ako bababa. Ramdam ko na ang hininga niya sa likod ng leeg ko. Ang hangin na nanggagaling sa kanya ay napakalalamig, parang galing sa freezer. Pero ang mas nakakagulat, amoy niya ay parang bulok na isda na matagal nang nakatambak sa araw. Si Aling Rosa ay nagsimulang magdasal ng malakas. Hindi ko maintindihan ang mga salitang sinasabi niya, pero ang tono niya ay parang nananawagan sa lakas na mas mataas sa amin. Habang nagdadasal siya, ang rosaryo niya ay nagsimulang mag-glow ng mahinang liwanag. Umalis ka rito! Sigaw ni Aling Rosa sa babae. Hindi ka welcome dito. Biglang tumawa ang babae ng malakas. Ang tawa niya ay hindi normal. Parang 10 o 20 tao ang tumatawa ng sabay-sabay. Ang tunog ay umabot hanggang sa mga puno sa paligid namin at narinig ko na parang may mga ibang boses na sumasagot sa tawa niya. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ko na may mga red lights na lumilitaw sa dilim sa paligid ng jeep. Una, akala ko ay mga ilaw ng mga sasakyan na paparating pero hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang sila sa tabi ng daan at hindi sila ordinary na ilaw, parang mga mata na nakatingin sa amin. Aling Rosa, bulong ko. Ano yung mga ilaw na yan? Hindi ilaw yan, Mang Tonyo. Mga mata yan. Mga mata ng mga kapamilya niya. Nang lingunin ko ulit ang babae sa likod, nakita kong hindi na siya nag-iisa. May mga anino na nakatayo sa tabi niya. Hindi mo sila makikita ng maayos, pero nandoon sila. Ramdam mo ang presence nila at makikita mo ang outline nila kapag tumingin ka ng hindi direkta. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Kuya Jun noong una akong nagtrabaho dito. Mang Tonyo, sabi niya noon, kapag may nakasabay ka sa jeep na huwag mong pansinin. Mag-kunware ka na hindi mo nakikita. At higit sa lahat, huwag mong pakikinggan ang sinasabi nila. Pero ngayon, hindi ko na mapapansin pa. Obvious na hindi normal ang babae sa likod ko. At obvious na may mga kasama siyang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mang Tonyo, sabi ng babae habang nilapit palalo ang mukha niya sa tenga ko. Kilala mo ba ako? Hindi ako sumagot. Sinubukan ko ulit na i-start ang jeep pero walang nangyayari pa rin. Kilala mo ako, tuloy niya. Nakita mo na ako dati, sa kabilang bayan. Sa accident na yon, biglang bumalik sa isip ko ang nangyari 3 buwan na ang nakakaraan. May naaksidenteng motor sa highway papunta sa kabilang bayan. Babae ang rider at nakita ko siyang nahagip ng truck. Hindi ako natigil noon kasi may mga pasahero ako at may mga naunang sasakyan na tumulong na sa kanya. Pero nakita ko ang mukha niya bago ako tuluyang nakaalis. Maputi siyang babae, may mahaba ang buhok at suot ang pink na t-shirt. Exactly like the woman sa likod ko ngayon. Ikaw yung babae sa aksidente? Oo, sagot niya. At hindi pa ako tapos sa mundong ito.
May mga tao pa akong kailangan makasama. Mga taong hindi ako tinulungan. Naalala ko na hindi ako tumigil noon para tumulong sa kanya. May mga pasahero ako at late na ako sa schedule. Pero ngayon, naiisip ko na baka kung tumulong ako, baka hindi siya namatay. Hindi mo ako tinulungan, sabi niya habang hinuhugot ang kamay niya palapit sa balikat. Nakita mo akong nangangailangan ng tulong pero hindi ka tumigil. Ang kamay niya ay sobrang lamig. Parang hinawakan ako ng yelo na galing sa freezer. Pero hindi lang lamig ang naramdaman ko, pati na rin ang bigat ng guilt na naramdaman ko noon nang hindi ako tumigil para tumulong sa kanya. Hindi ko alam na simula ko, pero pinutol niya ako. Hindi mo alam na mamamatay ako? Tanong niya. Hindi mo alam na ang ilang minutong tulong mo ay magiging pagkakaiba ng buhay at kamatayan para sa akin. Si Aling Rosa ay patuloy pa ring nagdadasal, pero mas malakas na ngayon. Ang rosaryo niya ay mas naging maliwanag at nakita ko na parang may mataas na temperatura sa paligid. Bigla kong narinig na may tumutunog sa labas ng jeep. Hindi ito ordinaryong tunog. Parang may mga paa na naglalakad sa paligid ng jeep. Pero hindi mo makikita kung sino ang may-ari ng mga paa na ito. Minsan parang may mga kamay na kumakatok sa bintana pero wala naman kahit sino sa labas kapag Gusto mo bang makita kung gaano kadami ang hindi mo tinulungan? Tanong ng babae. Biglang naging malinaw ang mga red lights sa paligid namin. Hindi sila mga mata pala, mga tao sila. Mga taong namatay sa mga aksidente, mga taong namatay sa mga sakit na dapat ay naagapan, mga taong namatay dahil walang tumulong sa kanila sa oras na kailangan nila ng tulong. Nakita ko ang matandang lalaki na nakita ko noon na nahulog sa ilog pero hindi ako tumigil kasi nagmamadali ako. Nandoon din ang batang babae na nakita ko noon na may high fever. Pero hindi ko dinala sa hospital kasi hindi naman siya pasahero ko. May mga mukha ring hindi ko naaalala pero nandama ko na nakita ko na sila dati sa mga sitwasyon na pwede sana akong tumulong pero hindi ko ginawa. Lahat kami, sabi ng babae, narito kami para sa'yo, para makasama ka namin. Habang nagsasalita siya, napansin ko na ang mga kamay niya ay nagiging mas mahabang mahaba. Ang masuko niya ay nagiging matatalim na parang panghiwa. Ang mukha niya ay unti-unting nababago. Ang mga mata niya ay nagiging mas malalaki, ang bibig niya ay nagiging mas malaki, at nakikita ko na ang mga ngipin niya ay naging matatatalim na parang sa hayo. Aling Rosa, bulong ko, anong gagawin natin? Mag-pray ka, Mang Tonyo. Mag-pray ka na hindi kanya maku. Pero habang nagdadasal ako, narinig ko na may iba pang mga boses na nagsimulang makisali. Hindi lang ang babae sa likod ang nagsasalita. Pati na rin ang mga anino sa paligid ng jeep ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Sumama ka sa amin, sabi nila lahat. Sumama ka sa amin sa lugar na walang sakit, walang pagod, walang problema. Ang lugar na sinasabi nila ay parang hindi ang heaven na alam ko. Parang lugar na walang liwanag, walang tunog, at walang buhay. Ang lugar na puro kadiliman lang at walang pag-asang makakalaya. Habang nagsasalita sila, napansin ko na ang jeep ay nagsimulang gumalaw ng konti. Hindi dahil sa makina, patay pa rin iyon. Kundi parang may mga kamay na nagtutulak sa jeep, palayo sa daan, at papunta sa gitna ng kagubatan. Mang Tonyo! Sigaw ni Aling Rosa. Hawakan mo ang manibela ng mabuti. Huwag mong hayaang dalhin kanila. Mahigpit kong hinawakan ang steering wheel. Pero ramdam ko na may mas malakas na puwersa na gusto akong bitawan doon. Ang mga kamay ko ay nagsimulang mag-numb at parang unti-unting nawawala ang lakas ko. Habang pinapakaba ako ng mga kamay na hindi ko nakikita, bigla kong narinig na may tumutugtog na musika sa loob ng jeep. Hindi ordinaryong musika, parang mga lullaby na ginagamit para patulugin ang mga bata, pero ang melody ay sobrang lungkot at nakakagulat. Ang tunog ay parang nanggagaling sa mga speakers ng jeep ko, pero alam kong hindi naman ako nag-on ng radio. Narinig mo na ba yung kanta na yan dati, Mang Tonyo? Tanong ng babae habang ang mukha niya ay patuloy na nagbabago. Ngayon ay mas mukha na siyang halimaw kaysa tao. Yan ang huling kantang narinig ko bago ako namatay. Bigla kong naalala, noong gabing na aksidente siya, naririnig ko nga sa radio ng jeep ko ang kantang iyon. Isang lumang Bisaya song na tungkol sa pag-ibig na nawala. Hindi ko man lang naisip noon na magiging sign iyon ng masamang mangyayari. Habang tumutugtog ang musika, napansin ko na ang mga red lights sa labas ay nagsimulang gumalaw. Parang mga fireflies, pero mas malaki at mas maliwanag. Unti-unti silang lumalapit sa jeep at sa bawat lapit nila, mas lumalaki ang takot ko sa dibdib. Aling Rosa, bulong ko, ano bang pwede nating gawin para makatakas dito? May alam ako, sagot niya habang kinukuha ang isang maliit na bote
galing sa bag niya. Pero kailangan mo akong pagkatiwalaan ng lubusan. Kapag sinabi kong gawin mo ang isang bagay, gawin mo agad. Walang tanong, walang pag-aatubili. Tumango ako. Wala na akong ibang choice. Ang situation ay hindi na normal. At si Aling Rosa, ang tanging taong may alam kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Binuksan ni Aling Rosa ang bote at inispray niya ang laman sa loob ng jeep. Ang amoy ay parang holy water na may halong mga herbs na hindi ko nakilala. Sa oras na tumama ang spray sa babae sa likod, biglang sumigaw siya ng napakalakas. "Aha! Anong ginagawa mo sa akin?" Sigaw niya habang humihikab ang balat niya sa mga parte na natamaan ng spray. "Umaalis ka rito," sigaw ni Aling Rosa. "Hindi ka belong sa mundo ng mga buhay. Bumalik ka sa inyong lugar." Pero sa halip na umalis, mas lalo pang nagalit ang babae. Ang mga mata niya ay naging dugo-dugo at ang boses niya ay naging mas malalim. "Hindi ako aalis hanggang sa hindi ko nakukuha si Mang Tonyo. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito." Napansin ko na ang jeep ay nagsimulang mag-shake ng malakas. Hindi dahil sa makina, parang may malakas na lindol. Pero alam kong walang lindol na nangyayari. Ang mga upuan sa loob ay nagsimulang maglipat-lipat at ang mga bintana ay nagsimulang mag-crack. "Mang Tonyo," sigaw ni Aling Rosa. "Isara mo ang mga mata mo at mag-concentrate sa anak mo. Isipin mo si Maria. Isipin mo kung bakit mo kailangan mabuhay." Sinunod ko ang sinabi niya. Pumikit ako at inisip ko si Maria. Nakita ko sa isip ko ang mukha niya habang naghihintay sa akin sa bahay. Nakita ko rin ang mga plano namin para sa hinaharap. Kung paano namin pagtatagumpayan ang kahirapan. Kung paano ko siya mapapadala sa college. Kung paano kami magkakaroon ng masayang buhay dito sa Siquijor. Habang naiisip ko si Maria, napansin ko na unti-unting bumabalik ang lakas ko. Ang numbness sa mga kamay ko ay nagsimulang mawala at mas mahigpit ko nang nahawakan ang steering wheel. "Ayos yan, Mang Tonyo," sabi ni Aling Rosa. "Patuloy mo yang gawin. Ang love para sa anak mo ang magpoprotekta sa'yo." Pero ang babae sa likod ay hindi pa rin tumitig. Mas aggressive pa nga siya ngayon. Nakita ko sa peripheral vision ko na lumalaki na siya. Hindi na normal ang height niya at ang mga kamay niya ay umaabot na hanggang sa roof ng jeep. "Hindi mo ako matatakasan, Mang Tonyo," sigaw niya. "Magiging kasama mo ako hanggang kamatayan mo at pagkamatay mo, magiging isa ka rin sa amin." Biglang may narinig kaming tunog ng malaking trucks na papalapit. Una, akala ko ay hallucination lang, pero mas lalakas ng lalakas ang tunog. Nakita namin na may mga headlights na papalapit sa amin mula sa distance. "Truck convoy," sigaw ni Aling Rosa. Mga truck drivers na nagdadala ng mga goods galing sa ibang isla, sila ang makakatulong sa atin. Pero ang babae sa likod ay natawa lang. "Akala mo ba magliligtas sila sa inyo? Hindi nila makikita kayo. Hindi kayo nandoon sa kanilang mundo." Totoo nga ang sinabi niya. Nang dumaan ang mga trucks sa tabi namin, parang hindi nila nakita ang jeep namin. Dumaan lang sila ng diretsyo at hindi man lang nila napansin na nandun kami sa tabi ng daan. "Nasa ibang dimension na tayo," paliwanag ni Aling Rosa. "Dinala na tayo niya sa mundo niya. Doon, hindi tayo makikita ng mga ordinary na tao." Naalala ko bigla ang mga kwentong narinig ko tungkol sa Siquijor. Sabi nila, may mga lugar dito na pwedeng maging portal sa ibang mundo. Mga lugar na kapag napunta ka doon, hindi ka na makakabalik sa normal na mundo. Paano tayo makakabalik? Tanong ko kay Aling Rosa. Kailangan nating makagawa ng powerful na prayer o ritual na magbabalik sa atin sa normal na mundo, sagot niya. Pero hindi ito pwedeng kahit sino lang ang gumawa. Kailangan mo ring tanggapin ang responsibilidad mo sa nangyari sa kanya. Tinuro niya ang babae sa likod. Hindi siya magiging ganyan kung tinulungan mo siya noon. Ang guilt at regret mo ang nagdadala sa kanya ng power para dalhin ka sa mundo niya. Naintindihan ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang babae ay hindi lang vampira o aswang na naghahanap ng biktima. Siya ay spirit ng isang taong namatay dahil walang tumulong sa kanya. At ngayon ay naghahanap ng justice sa mga taong hindi siya tinulungan. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ko. "Kailangan mo siyang humingi ng patawad," sagot ni Aling Rosa. "Pero hindi lang basta sorry. Kailangan mo siyang convincein na may mga dahilan kung bakit hindi ka nakatulong noon. At kailangan mo ring mag-promise na hindi mo na ito uulitin sa hinaharap." Lumingon ako sa babae sa likod. Ang mukha niya ay hindi na galit. Mas mukha siyang malungkot ngayon. Ang mga mata niya ay may luha. At ang dating nakakatatakot na itsura niya ay naging mas human-like. "Hindi ko sinasadyang hindi ka tumulungan noon. Simula, may mga pasahero ako na kailangan kong ihatid sa bahay nila. May anak ako na naghihintay sa akin. Hindi mo naisip na mamamatay ako," putol niya sa akin. "Hindi mo naisip na ang ilang minutos na yon ang magkakaiba ng buhay at kamatayan para sa akin. Tama ka,
Amin ko, mali ako. Dapat ay tinulungan kita. Kahit na may mga pasahero ako, dapat ay mas naging maalalahanin ako sa kapwa. Habang nagsasalita ako, napansin ko na ang paligid namin ay unti-unting nagbabago. Ang mga red lights ay nagiging mas dim at ang mga anino sa paligid ng jeep ay nagsimulang mawala. Pero ngayon, tuloy ko, naiintindihan ko na ang pagkakamali ko at nagpo-promise ako na hindi ko na ito uulitin. Pagbalik ko sa normal na mundo, tutulungan ko ang lahat ng taong makikita kong nangangailangan ng tulong. Tumango si Aling Rosa. Maganda, Mang Tonyo, pero hindi pa tapos. Kailangan mo ring tanggapin na may responsibilidad ka sa nangyari sa kanya at kailangan mo siyang patawarin dahil sa ginagawa niya ngayon. Patawad din sana, sabi ko sa babae, sa ginagawa mo ngayon. Naiintindihan ko na galit ka at may karapatan kang magalit, pero hindi ito ang tamang way para makakuha ng justice. Ang babae ay umiyak ng malakas. Hindi na ito ang nakakatatakot na iyak kanina. Mas normal na ito, mas human. Hindi ko alam kung paano ako magiging okay, sabi niya. Ang sakit-sakit ng nangyari sa akin. Ang hirap tanggapin na namatay ako sa ganong paraan. Hindi ko masasabi na magiging okay ka agad, sagot ko. Pero ang ginagawa mo ngayon ay hindi magbibigay ng peace sa'yo. Ang pagkuha ng revenge sa mga taong hindi ka tinulungan ay hindi magpapagaling sa sakit na nararamdaman mo. Habang nag-uusap kami, napansin ko na ang makina ng jeep ay nagsimulang mag-purr. Hindi pa fully alive, pero may mga signs na bumabalik na ang normal na function niya. Ano ang dapat kong gawin para makahanap ng peace? Tanong ng babae. Si Aling Rosa ang sumagot. Kailangan mo munang tanggapin na patay ka na. Hindi ka na parte ng mundo ng mga buhay. At kailangan mo ring magpatawad sa mga taong hindi ka tinulungan. Hindi dahil deserve nila, pero dahil para sa kapakanan mo. Mahirap, sagot ng babae. Ang hirap magpatawad sa mga taong nagdulot ng kamatay. Hindi ko sinasabing madali, sabi ni Aling Rosa. Pero yan lang ang way para makahanap ka ng peace at makapunta sa lugar na para sa'yo. Bigla kong naalala ang sinabi ng pastor sa simbahan noon tungkol sa forgiveness. Sabi niya, ang forgiveness ay hindi para sa mga taong nag-wrong sa'yo. Ito ay para sa'yo mismo, para makarelease ka sa pain at anger na dinidrain ang energy mo. Totoo ang sinasabi ni Aling Rosa, sabi ko sa babae. Ang forgiveness ay hindi para sa amin. Ito ay para sa'yo, para makalaya ka sa galit na naritrap ka sa mundong ito. Napansin ko na habang nag-uusap kami, ang itsura ng babae ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga sugat sa mukha niya ay nag-heal, ang buhok niya ay nagiging dry at neat na, at ang mga mata niya ay bumabalik sa normal na kulay. Pero paano ko gagawin ang forgiveness? Tanong niya. Paano ko patatawarin ang mga taong dahilan kung bakit ako nandito? Una, sagot ni Aling Rosa, kailangan mo munang tanggapin na hindi mo na mababago ang nangyari. Ang past ay past na. Ang focus mo dapat ay sa kung ano ang pwede mong gawin ngayon para sa kapakanan mo. Pangalawa, tuloy ko, kailangan mo ring intindihin na ang mga taong hindi ka tinulungan ay may mga dahilan din. Hindi ito excuse para sa ginawa namin, pero hindi rin ito ibig sabihin na sadya kaming naging makasarili. Ang pangatlo, dagdag ni Aling Rosa, kailangan mo ng spiritual guidance para makahanap ng tamang path. May mga tao dito sa Siquijor na pwedeng tumulong sa'yo para sa spiritual heat. Biglang nag-isip ang babae ng matagal. Nakita ko sa mukha niya na may internal struggle na nangyayari. May parte sa kanya na ayaw pang mag-let go ng anger, pero may parte rin na gusto na ng peace. Okay, sabi niya sa wakas, susubukan ko. Susubukan kong magpatawad at humanap ng peace. Pero kailangan ninyo ring tuparin ang mga promise ninyo. Tumango ako. Ano man ang gagawin ko sa susunod na mga taon ng buhay, sigurado ako na hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ginawa ko sa'yo. Nang sabihin ko iyon, bigla kong narinig na ang makina ng jeep ay fully alive na. Ang headlights ay bumalik sa normal na brightness at ang paligid namin ay bumalik sa normal na itsura ng Siquijor Highway. Salamat, sabi ng babae. Salamat sa pakikinig ninyo sa akin. Salamat sa pag-intindi ninyo sa pain ko. Salamat din, sagot ko, sa pagbibigay sa amin ng opportunity na makapag-reflect sa mga ginawa namin. Napansin ko na ang babae ay nagsimulang maging transparent. Hindi siya nawawala agad. Pero makikita mo na parang hindi na siya fully solid. Handa na akong umalis, sabi niya. Pero bago ako tuluyang mawala, may gusto akong sabihin sa inyo. Nakinig kami sa kanya. May mga ibang spirits din dito sa Siquijor na tulad ko. Mga taong namatay na may galit pa sa mga tao sa mundo ng mga buhay. Kapag nakakasalubong ninyo sila, gawin ninyo ang ginawa ninyo sa akin ngayon. Pakinggan ninyo sila, intindihin ninyo ang pain nila, at tulungan ninyo silang makahanap ng peace. Tumango si Aling Rosa.
Yan ang trabaho ko dito sa isla. Tulungan ang mga spirits na makahanap ng peace para makapunta na sila sa tamang lugar. At ikaw, Mang Tonyo, sabi ng babae sa akin, may special na responsibility ka ngayon. Dahil nakausap mo ako at natulungan mo akong makahanap ng peace, may connection ka na sa spiritual world. May mga spirits na magiging attracted sa'yo dahil alam nilang tutulungan mo sila. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ang rinig ko. Ang ibig bang sabihin noon ay magiging regular occurrence na makakakita ako ng mga spirits. Hindi mo dapat katakutan, sabi niya na parang nabasa niya ang isip ko. Hindi lahat ng spirits ay masama. May mga spirits na kailangan lang ng tulong para makahanap ng tamang path. At may mga spirits din na magpoprotekta sa'yo dahil tinulungan mo sila. Habang nagsasalita siya, tuluyang naging transparent na siya. Nakikita ko pa siya, pero parang shadow na lang. Mag-ingat kayo, sabi niya habang tuluyang nawawala. At salamat ulit. Nang tuluyang mawala siya, bumalik na sa normal ang lahat. Ang jeep ay tumatakbo na ng maayos. Ang paligid ay bumalik sa dating itsura at nakikita ko na uli ang mga normal na ilaw ng mga bahay sa distance. Aling Rosa, sabi ko, ano ba talaga ang nangyari sa amin? Na-transport tayo sa spirit world, paliwanag niya. Nangyayari iyon kapag may malakas na spirit na gusto makipag-communicate sa living world. Minsan, dinadalhan nila ang mga tao sa kanilang mundo para mas malinaw na makausap. At yung sinabi niya na may connection na ako sa spiritual world? Totoo yon, sagot ni Aling Rosa. Pero huwag mo itong katakutan. Ito ay blessing din. Maraming tao ang hindi makakita ng mga spirits, kaya hindi nila matutulungan. Pero ikaw, may kakayahan ka na ngayong tumulong sa kanila. Habang nagdadrive kami pa uwi sa baryo ni Aling Rosa, naisip ko ang mga nangyari. May kakaiba nga sa experience na iyon. Hindi ito ordinary na ghost encounter. May lesson na natutunan ako at may bagong responsibility na nakuha. Mang Tonyo, sabi ni Aling Rosa bago siya bumaba sa jeep. Remember mo yung promise mo sa kanya. At remember mo rin na may mga ibang spirits pa dyan na kailangan ng tulong. Kapag nakakasalubong mo sila, huwag mong takas. Pakinggan mo sila tulad ng ginawa mo ngayon. Tumango ako. Salamat Aling Rosa. Salamat sa pagtulong sa... Wala yon, sagot niya. Alam ko naman na mabuting tao ka, Mang Tonyo. Ginawa mo lang ang tama ngayong gabi. Nang makauwi ako sa bahay, nakita ko si Maria na naghihintay sa akin sa sala. Papa, ang tagal mo, sabi niya habang niyayakap ako. May na-late lang na pasahero, sagot ko. Hindi ko pa ready na ikwento sa kaniya ang totoo. Masyadong complicated para sa 9-year-old. Pero habang niyayakap ko si Maria, naalala ko ang sinabi ng babae sa jeep. May special na responsibility na ako ngayon sa spiritual world. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun exactly. Pero alam ko na mas careful na ako sa mga decisions ko. At alam ko rin na hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ginawa ko sa babae na naaksidente. Kung makakakita ako ng taong nangangailangan ng tulong, tutulungan ko siya kahit na may inconvenience sa akin. 3 araw na ang nakakaraan mula sa nangyari sa amin ni Aling Rosa. Hindi ko pa rin fully na process ang lahat ng nangyari, pero alam ko na may nagbago sa akin. Una, mas naging sensitive ako sa mga kakaibang energy sa paligid. Pangalawa, mas naging helpful ako sa mga taong nakikita kong nangangailangan ng tulong. At pangatlo, mas naging careful ako sa mga desisyon ko, lalo na kapag gabi. Pero ang pinakanakakapag-alala sa akin ay ang sinabi ng babae na may ibang spirits pa na makakasalubong. Hindi ko alam kung kailan at saan, pero pakiramdam ko ay may naghihintay na naman sa akin sa dilim. Ngayong gabi, Tuesday ng umaga, may special na biyahe ako. May emergency na pasahero na kailangan ihatid sa kabilang bayan. Isang matandang lalaki na biglang nag-cardiac arrest at kailangan dalhin sa pinakamalapit na hospital. Ang asawa niya ay nag-hire ng jeep ko kasi wala silang sasakyan at ang ambulance ay nasa ibang emergency pa. Ang matandang lalaki, si Mang Pedro, ay naka-unconscious pa rin habang nasa backseat ng jeep. Ang asawa niya, si Aling Carmen, ay umiiyak habang hinihawakan ang kamay ng asawa niya. Kasama nila ang isang apo na babae na mga 16 years old na, si Liza. Mang Tonyo, sabi ni Aling Carmen habang nangingisay ang boses niya. Bilisan mo po, baka hindi na po namin maabot ang hospital. Ginagawa ko na po ang best ko, sagot ko habang dinadaan namin ang mga curves ng highway. Ang kailangan namin ay mag-travel ng mga 30 kilometro para makarating sa hospital at ang problema ay dadaan kami sa pinakamahabang stretch ng madilim na highway. Habang nagdadrive ako, napansin ko na may kakaiba na naman sa paligid. Una, sobrang tahimik ng gabi. Wala man lang tunog ng mga insects o mga aso. Pangalawa, ang mga ilaw sa mga bahay na dinadaanan namin ay mas dim kaysa usual. At pangatlo,
Pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin. Sa rearview mirror, nakikita ko na may isang black sedan na nakasunod sa amin mula pa noong umalis kami sa baryo ni Mang Pedro. Ang kakaiba lang, hindi ko makita ang driver niya kahit may headlights ako na tumutunog sa salamin niya. Aling Carmen, bulong ko. Kilala ninyo ba yung black sedan na nakasunod sa atin? Lumingon si Aling Carmen sa likod. Anong sedan? Wala naman akong nakikitang sedan sa likod natin. Nagulat ako. Lingunin ko ulit sa rearview mirror at nandoon pa rin ang sedan. Pero sabi ni Aling Carmen na wala siyang nakikita. Liza, tawag ko sa apo. Tingnan mo sa likod. May nakikita ka bang sasakyan na sumusunod sa atin? Lumingon si Liza. Wala naman po, Manong. Dilim lang ang nakikita ko sa likod. Pero ako, kitang-kita ko pa rin ang sedan. Mas lalapit pa nga siya sa amin. Naalala ko ang sinabi ni Aling Rosa tungkol sa spiritual world. May mga bagay na makikita ko lang dahil sa nangyari sa amin noong isang gabi. Habang nag-focus ako sa pagdadrive, biglang nagsalita si Mang Pedro. Tonyo, gulat kaming lahat. Akala namin ay naka-unconscious pa rin siya. Pedro, sigaw ni Aling Carmen. Gising ka na, papunta na tayo sa hospital. Pero ang tingin ni Mang Pedro ay wala sa asawa niya. Nakatingin siya sa akin sa rearview mirror at ang mga mata niya ay parang may gustong sabihin. Tonyo, ulit niya, may naghahanap sa'yo. Sino po? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero nandito siya sa jeep natin. Nanikip ang dibdib ko. Kung nandito siya sa jeep, ibig sabihin may spirit na naman na nakasabay sa amin. Pero sino at nasaan? Pedro, anong sinasabi mo? Tanong ni Aling Carmen. Walang ibang tao dito sa jeep natin kundi tayo. Pero si Mang Pedro ay patuloy na nakatingin sa isang sulok ng jeep na walang laman. Nandoon siya. Turo niya sa gilid ng driver's seat. Nandoon siya at nakatingin sa'yo. Sumilip ako sa gilid na tinuro niya. Pero wala akong nakita. Pero ramdam ko na may presence nga doon. Ramdam ko na may nakaupo sa passenger seat na walang katawan. Biglang bumaba ang temperature sa loob ng jeep. Hindi gradual. Bigla lang na naging malamig. Parang may nag-on ng air conditioning sa maximum setting. Pero walang aircon ang jeep ko. Ba't biglang naging malamig? Tanong ni Liza habang nayakap ang sarili. Hindi ko rin alam, sagot ni Aling Carmen. Mang Tonyo, may sira ba ang aircon ninyo? Wala po akong aircon, sagot ko. Pero alam ko na kung bakit naging malamig. May spirit na nakaupo sa passenger seat at yan ang effect niya sa temperature. Bigla kong narinig na may umuunat sa upuan sa tabi ko. Yung tunog na galing sa leather upholstery kapag may umuupo o gumagalaw doon. Pero paglingon ko, wala pa rin akong nakikita. Mang Tonyo, bulong ni Mang Pedro, kausapin mo siya. Gusto niya makausap ka. Ano pong sasabihin? Hindi ko naman siya nakikita. Sabihin mo na narinig mo. Kahit na medyo nahihiya ako dahil baka mag-isip sina Aling Carmen at Liza na nababaliw ako, sinubukan ko ring makipag-usap sa invisible na passenger. Hello? Sabi ko nang mahina. Nandito ka ba? May gusto ka bang sabihin? Biglang umihinto ang jeep. Hindi ako nag-brake, hindi rin namin naubusan ng gas. Bigla lang siyang tumigil sa gitna ng highway. Anong nangyari? Tanong ni Aling Carmen. Bakit tumigil tayo? Sinubukan kong i-start ulit ang jeep. Pero tulad noong isang gabi, walang nangyayari. Ang susi ay umiikot, pero walang response mula sa makina. Hindi ko po alam, sagot ko. Parang ganito rin ang nangyari noong isang gabi. Biglang nagsalita ulit si Mang Pedro. Sabi niya nakilala ka niya. Nakita ka niya dati sa ospital. Sa ospital? Gulat kong tanong. Kilan? 3 taon na ang nakakaraan, sagot ni Mang Pedro na parang relay lang siya ng sinasabi ng spirit. Namatay siya doon dahil walang pumunta sa kanya. Bigla kong naalala ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Yun ang panahon na naospital ang asawa ko dahil sa cancer. Mga huling araw niya, palagi akong nandoon sa ospital. May nakita nga akong ibang mga pasyente na walang banta, walang bisita. May isa sa kanila na laging naghahanap ng tulong para sa mga simpleng bagay lang. Tubig, extra blanket, o kaya naman ay kausap lang. Pero noon, focused lang ako sa asawa ko. Hindi ko pinansin ang mga ibang pasyente. Hindi ko man lang naisip na baka kailangan din nila ng tulong. Yung babae sa bed number 23? Tanong ko sa hangin, hoping na makakarinig ang spirit. Biglang nag-flash ang headlights ng jeep. On off. Parang nag-confirm na tama ang guess ko. Naalala ko na ngayon ang babae na yon. Matanda na, mga 60-something. At palaging nag-aantay sa mga bisita na hindi dumadating. Ilang beses ko siyang narinig na humihiling sa mga nurse ng simpleng bagay lang. Pero busy ang mga nurse at hindi nila mabigyan ng atensyon. Minsan, nakita ko siyang umiyak dahil walang nagbisita sa kanya sa birthday niya. Nakita ko rin siyang nag-struggle para maabot ang tubig niya sa side table.
Pero hindi ako tumulong. Focused lang ako sa asawa ko. Patawad, sabi ko sa spirit. Hindi ko napansin na kailangan mo ng tulong noon. Focused lang ako sa sarili kong problema. Nagsalita ulit si Mang Pedro. Sabi niya, hindi niya kasalanan na wala siyang family na nag-visit sa kanya. Pero sana may ibang tao na naging mabait sa kanya noong mga huling araw niya. Naramdaman ko ang guilt na bumabalik. Parang yung sa babae na naaksidente. May responsibility din ako sa nangyari sa matandang babae sa ospital. Hindi dahil ako ang direktang dahilan ng kamatayan niya. Pero dahil hindi ako naging mabait sa kanya noong mga panahong kailangan niya ng kindness. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ko sa spirit. Maria, sagot ni Mang Pedro. Maria Gonzales. Napakunot ang noo ko. Maria, yun din ang pangalan ng anak ko. Hindi kaya coincidence lang. Bakit kayo nandito ngayon? Tanong ko. Gusto niya sanang magpasalamat. Relay ni Mang Pedro. Magpasalamat? Bakit? Dahil sa ginawa mo sa isang spirit noong isang gabi. Narinig niya na tinulungan mo siyang makahanap ng peace. Nagpasalamat siya dahil may taong willing na tumulong sa mga spirits na nangangailangan. Hindi ko in-expect na yan ang dahilan ng pagbisita niya. Akala ko ay galit din siya sa akin at gusto niya rin akong kunin tulad ng babae noong isang gabi. Pero sabi niya rin, tuloy ni Mang Pedro, na may favor siyang hinihingi sa'yo. Ano pong favor? May ibang spirit daw sa ospital na nakailangan din ng tulong. Mga pasyenteng namatay na walang proper na burial o kaya naman ay mga taong namatay na may hindi pa natatapos na business. Gusto niya na tulungan mo rin sila. Naiintindihan ko na kung ano ang gusto niya. Gusto niyang maging bridge ako between the living world at ang spirit world para sa mga spirits na kailangan ng assistant para makahanap ng peace. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Sabi ko, hindi naman ako healer tulad ni Aling Rosa. Hindi healer ang kailangan, sagot ni Mang Pedro. Listener lang, compassionate na tao na willing makinig sa mga kwento nila at tulungan silang makahanap ng closure. Habang nag-uusap kami, napansin ko na si Mang Pedro ay mas naging alert na. Parang ang presensya ng spirit ni Maria ay nag-give sa kanya ng extra energy. Ang dating hirap na hirap siyang huminga ay medyo naging okay na. Pedro, sabi ni Aling Carmen, mukhang okay ka na. Pakiramdam mo ba ay mas better ka na? Oo, sagot ni Mang Pedro. Parang may bigla akong naramdamang energy. Parang may nag-heal sa akin. Nag-isip ako, baka ang presence ni Maria ay may healing powers. Baka parte ng reason niya sa pagpunta dito ay para tulungan si Mang Pedro. Maria, sabi ko sa spirit, salamat sa pagtulong kay Mang Pedro. At salamat din sa pag-explain kung bakit kayo nandito. Biglang nag-start ulit ang jeep ko. Ang makina ay naging okay na. At ang headlights ay bumalik sa normal na brightness. Wow, sabi ni Liza. Biglang naging okay na lahat. Nagsalita ulit si Mang Pedro. Sabi ni Maria na hindi na niya kailangan pumunta sa ospital. Naging okay na daw siya dahil nakausap ka niya at dahil nakita niya na willing ka tumulong sa mga spirits. Di hindi na tayo pupunta sa ospital? Tanong ni Aling. Hindi, sagot ni Mang Pedro habang umuupo ng maayos. Okay na ako. Salamat sa healing ni Maria. Pero kahit na okay na si Mang Pedro, naisip ko na dapat pa rin namin siya dalhin sa ospital para ma-check up. Baka temporary lang ang healing effect at baka bumalik ulit ang cardiac problem niya. Tara pa rin tayo sa ospital, sabi ko, para ma-check up kayo ng doktor at ma-ensure na okay na talaga kayo. Tumango si Mang Pedro. Sige, at salamat Maria, sabi niya sa hangin. Biglang may naramdaman akong warm na sensation sa passenger seat. Hindi na cold yung presence, parang naging peaceful at content na. Habang nagda-drive kami papunta sa ospital, nag-isip ako sa mga nangyayari sa buhay ko simula noong nakatira ako sa Siquijor. May pattern na emerging, laging may mga spirits na lumalabas sa buhay ko at lahat sila ay may kinalaman sa mga pagkakamali ko sa nakaraan. Ang babae na naaksidente dahil hindi ko siya tinulungan, si Maria sa ospital dahil hindi ko siya binigyan ng attention noong nasa ospital kami. Parang ang universe ay nagbibigay sa akin ng opportunity na mag-make up para sa mga mistakes ko. Pero mas naging clear sa akin na hindi ito punishment. Ito ay opportunity para sa growth at para sa service sa kapwa. Ang mga spirits ay hindi naghahanap ng revenge. Naghahanap sila ng understanding, compassion, at tulong para makahanap ng peace. Nang makarating kami sa ospital, si Mang Pedro ay na-check up ng doktor. Ang resulta ay surprising. Ang heart rate niya ay naging normal na at walang signs ng cardiac distress. Ang doktor ay nagulat din dahil base sa initial symptom, dapat ay may serious na heart problem si Mang. Miracle, sabi ng doktor. Hindi ko ma-explain kung paano nangyari, pero healthy na ang puso ninyo. Habang naghihintay kami sa discharge papers ni Mang Pedro,
Lumapit sa akin si Aling Carmen. Mang Tonyo, sabi niya, salamat sa pagdala sa amin dito at salamat din sa kung anuman ang nangyari sa jeep kanina. Hindi ko fully na-understand, pero alam ko na may special na nangyari. Wala po yun, sagot ko. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Pero ang weird lang, sabi ni Liza, si Lolo Pedro ay nakikipag-usap sa hangin kanina. Sino kaya ang kausap niya? Hindi ko na-explain sa kanila ang totoo. Masyadong complicated at baka hindi nila intindihin o matakot sila. Nang makalabas na kami sa ospital, pabalik na kami sa baryo nila. Pero sa biyahe, napansin ko na may iba na namang presence sa jeep. Hindi katulad ni Maria, mas malungkot ito at mas heavy ang energy. Mang Pedro, tanong ko, nararamdaman ninyo ba na may iba pang kasama natin sa jeep? Tumango siya. Oo, may bago, mas malungkot kesa kay Maria. Ano po ang gusto niya? Hindi ko pa alam. Pero parang may gustong ipakita sa'yo. Habang nagda-drive ako, bigla kong nakita sa peripheral vision ko na may lalaki na nakaupo sa backseat kasama ni na Mang Pedro, Aling Carmen at Lisa. Pero paglingon ko ng direkta, wala namang nakikita ang tatlo. Ang lalaki ay mukhang nasa 40 at may sugat sa ulo. Nakatingin siya sa akin sa rearview mirror at ang expression niya ay parang may urgent na message na gusto niya ipaabot. May gusto siyang sabihin, sabi ni Mang Pedro, pero hindi dito, sa ibang lugar. May gusto siyang ipakita sa'yo. Saan? Sa cemetery. Sa cemetery ng bayan. Nanikip ang dibdib ko. Ang cemetery ng bayan ay kilala sa mga local residents dahil sa mga weird na activities doon. Sabi nila, maraming spirits doon na hindi makahanap ng peace dahil sa mga problema sa burial nila o sa mga hindi natatapos na business. Kailangan ba nating pumunta doon ngayon? Tanong ko. Hindi ngayon, sagot ni Mang Pedro. Bukas, sa tanghali. Mas safe daw kapag may araw. Tumango ako. Kung yan ang gusto ng spirit, gagawin ko. Bahala na kung ano ang mangyayari bukas. Nang mahatid ko na si Mang Pedro sa bahay nila, nag-thank you sila at nag-offer pa ng bayad na mas malaki sa usual rate. Pero hindi ko tinanggap ang extra. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Habang pauwi na ako sa bahay, naisip ko ang nangyari ngayong gabi. 2 spirits na ang nakausap ko. Si Maria, na nagpasalamat at yung lalaki na may gustong ipakita sa akin sa cemetery. Pakiramdam ko ay nagiging spirit medium na ako kahit hindi ko naman ginusto. Pero sa isang paraan, okay lang sa akin. At least may purpose ang buhay ko ngayon. Tumulong sa mga spirits na kailangan ng assistance para makahanap ng peace. Ang tanong lang ay, handa ba ako sa kung ano man ang naghihintay sa akin sa cemetery bukas? Kinabukasan, mga 12:00 ng tanghali, nasa harap na ako ng cemetery ng bayan. Hindi ko dinala si Maria. Sinabi ko sa kanya na may emergency na pasahero ako na kailangan ihatid. Hindi ko gusto na madamay siya sa mga spiritual encounter na nangyayari sa akin. Ang cemetery ay hindi malaki, mga 2 hectares lang. Pero maraming old graves doon at ang atmosphere ay sobrang tahimik. Walang mga tao na nandoon ngayong tanghali at ang mga puno sa paligid ay sobrang lalaki na halos hindi tumatagos ang araw. Nang pumasok ako sa main gate, agad ko nang naramdaman ang presence ng lalaking nakita ko kagabi sa jeep. Hindi ko pa siya nakikita, pero alam ko na nandoon siya at naghihintay sa akin. Naglakad ako sa mga daanan ng cemetery, naghahanap ng sign kung saan ako dapat pumunta. May mga old graves na dating mga Spanish colonial na era, may mga newer concrete tombs, at may mga simple na wooden crosses. Sa gitna ng cemetery, may isang malaking puno na sobrang tanda. Ilang century na ata ang edad nun. Sa ilalim ng puno, may isang old grave na walang headstone, wooden cross lang na halos nabubulok na. Doon ko unang nakita ang spirit ng lalaki. Nakatayo siya sa tabi ng grave at nakatingin sa akin. Ngayong makita ko siya ng malinaw, mas nakikita ko ang mga detalye sa kanya. May malalim na sugat sa ulo, ang damit niya ay punit-punit at ang expression niya ay sobrang Nandito na ako, sabi ko sa kanya. Ano ang gusto ninyong ipakita sa akin? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinuro niya ang grave na walang headstone. Lumapit ako doon at nakita ko na may old wooden marker pa na may nakasulat. Pero hindi ko na mabasa dahil nabulok na ang kahoy. Biglang nagsalita ang spirit. Hindi pa rin ako nakakarinig ng actual na voice niya. Pero parang may telepathic communication na nangyayari between sa amin. Ako si Roberto de la Cruz. Pakiramdam kong narinig ko sa isip ko. Namatay ako dito sa cemetery 15 years ago. Namatay kayo dito sa cemetery? Gulat kong tanong. Paano? May mga magnanakaw na pumasok dito nung gabi na yon. Nakita ko sila habang nandito ako na nagbibisita sa grave ng asawa ko. Sinubukan ko silang pigilan, pero binugbog nila ako. Nauntog ang ulo ko sa matigas na bato at namatay ako sa spot na yan.
Napatingin ako sa lugar na tinuro niya. May malaking bato nga doon na may mga stain na hindi ko sure kung... Ang problema, tuloy niya, hindi nila nahanap ang katawan ko agad. Mga 3 araw akong nakatambay dito bago ako na-discover ng caretaker. Nang mahanap nila ako, corrupt na ang katawan ko at hindi na rin nila na-solve ang case. Hindi nahuli yung mga nagnakaw? Hindi. Walang witness, walang evidence. At ang pulis noon ay hindi masyadong nag-effort na mag-investigate. Naging cold case lang ang nangyari sa akin. Naiintindihan ko na kung bakit siya nandito pa rin. Walang justice na nakuha para sa krimeng nangyari sa kanya at walang proper na pagkilala sa pagkamatay niya. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Tanong ko. Gusto ko lang na malaman ng mga tao ang totoo sa nangyari sa akin. Hindi lang accident, hindi lang natural death. Pinatay ako ng mga taong nagnakaw dito sa cemetery. Pero paano ko po sasabihin sa mga tao? Sino po ang maniniwala na nakausap ko kayo? Hindi mo kailangan sabihin na nakausap mo ako. Pwede mong sabihin na nag-research ka, na nagtanong ka sa mga old records. Maraming paraan para ma-share ang story ko nang hindi mo kailangang banggitin na spirit ako. Nag-isip ako. Totoo naman na may paraan para ma-investigate ang nangyari sa kanya. Pwede akong magtanong sa mga old resident, sa police record o sa mga taong matagal nang nandito sa bayan. Pero bakit po ngayon lang kayo lumapit sa akin? Maraming taon na ang nakakaraan. Dahil ngayon lang, may nakita akong taong willing tumulong sa mga spirit. Ang mga dati kong na-encounter ay takot sa akin o kaya naman ay hindi ako naririnig o nakikita. Habang nag-uusap kami, napansin ko na may iba pang spirits na unti-unting lumalabas sa mga graves sa paligid. Hindi sila aggressive, mas mukha silang curious. Parang nandoon sila para manood ng conversation namin. May mga kasama ka pa pala, sabi ko. Oo, marami kaming mga spirits dito na may hindi pa natatapos na business. Pero ako, ang naging spokesman nila kasi ako ang may pinakamadaling ma-resolve na case. Ibig po ninyo bang sabihin na lahat ng spirits dito ay may kailangan din na tulong? Hindi lahat. May mga spirits dito na okay na at naghihintay na lang na ma-call sila sa next world. Pero may mga ilan na kailangan ng intervention para Nagsimula akong mag-tour sa cemetery kasama si Roberto. Hindi siya nangunguna sa paglalakad pero ginagabayan niya ako kung saan ako dapat pumunta. Habang naglalakad kami, nagsisimula siyang mag-share ng mga stories ng ibang spirits na nandoon. Yung babae doon, turo niya sa isang old grave na may malaking angel statue, si Esperanza. Namatay siya dahil sa maling gamot na binigay sa kanya ng doktor. Gusto niya lang na ma-aware ang mga tao sa medical malpractice para hindi na maulit sa iba. At yung matandang lalaki doon, turo niya sa isang grave na may simple na cross. Si Tatay Carding, namatay siya sa trabaho pero hindi nakuha ng pamilya niya ang compensation na dapat na-receive nila. Naghihirap ang asawa at mga anak niya hanggang ngayon. Naiisip ko na sobrang dami pala ng mga injustice na nangyayari sa mundo. At ang mga spirits na ito ay pawang mga victims ng mga injustice na yon. Roberto, sabi ko, paano ko po kaya matutulungan ang lahat ng spirits dito? Hindi ko naman kaya mag-handle ng lahat ng cases ninyo. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Start mo sa akin, tapos kapag na-resolve na ang case ko, pwede mo nang asikasuhin ang iba. Tumango ako. Logical naman ang approach na yon. Hindi pwedeng i-overwhelm ang sarili ko sa maraming cases ng sabay-sabay. Sige. Sabi ko, susunugin ko na mag-investigate tungkol sa nangyari sa inyo. Pero kailangan kong malaman ang exact detail. Kung kailan kayo namatay, sino ang mga suspect, at ano ang mga evidence na may available. Nagsimula si Roberto na mag-share ng lahat ng detail. Ang nangyari ay October 15, 2009, mga bandang 10:00 ng gabi. Nandoon siya sa cemetery para mag-visit sa grave ng asawa niyang namatay 1 taon before noon. May nakita siyang 3 lalaki na may dalang mga tools at flashlights. At napansin niya na pinupunta nila ang mga expensive na tombs. Sinubukan niya silang i-confront pero hindi siya pinakinggan. Sa halip, sinugod siya ng mga lalaki at binugbog. Nauntog ang ulo niya sa malaking bato at namatay siya on the spot. Ang mga suspects ay hindi niya kilala pero naalala niya ang itsura nila. Ang isa ay matangkad na may scar sa mukha, ang isa ay stocky na may tattoo sa braso at ang isa ay payat na may mustache. May naiwang evidence ba sa crime scene? Tanong ko. Oo, may na-drop na hammer yung isa sa kanila at may bloodstains sa bato na ginamit nila sa akin. Pero hindi ko alam kung nag-investigate pa ang police doon. After ng conversation namin, umalis na ako sa cemetery at pumunta sa police station. Gusto kong mag-check kung may records pa tungkol sa case ni Roberto. Sa police station, nagtanong ako sa desk officer tungkol sa unsolved cases from 2009.
Una, medyo hesitant sila na mag-share ng information, pero nang mag-explain ako na interested ako na mag-volunteer para sa cold case investigations, naging cooperative naman sila. Si Roberto de la Cruz, sabi ng senior officer na si Sergeant Martinez. Oo, naalala ko yan. Nahanap namin siya sa cemetery, pero hindi namin na-solve ang case. Walang witness, walang clear na motive. May evidence po ba na na-collect ninyo nun? Meron. May hammer na na-recover namin. May blood samples rin. Pero walang match sa mga suspect na na-interview namin. Pwede po ba akong makita yung case files? Nag-hesitate si Sergeant Martinez. Bakit ka ba interested dyan? Family member ka ba ni Roberto? Hindi po, sagot ko. Pero naririnig ko na maraming unsolved cases dito sa bayan at gusto ko sanang mag-volunteer na tumulong sa mga investigation. May background ako sa research. Hindi totoo yung last part, pero kailangan ko ng convincing na dahilan. Sige, sabi ni Sergeant Martinez. Pwede mong tignan yung files, pero dito lang sa station. Hindi mo pwedeng dalhin sa labas. Nang makita ko ang case files, nakita ko na may mga pictures pa ng crime scene. May list ng mga na-interview na persons of interest at may description din ng mga evidence na na-collect. Ang pinaka-interesting ay ang sketch ng 3 suspect base sa description ng isang witness, yung caretaker ng cemetery na nakakita sa 3 lalaki na lumalabas ng cemetery noong gabing namatay si Roberto. Ang sketches ay medyo general pero may distinctive features na pwedeng ma-identify. Ang isa ay may scar sa left cheek. Ang isa ay may malaking katawan at may visible na tattoo sa right arm. At ang isa ay payat na may thick mustache. Sergeant Martinez, tanong ko, sino po yung nag-sketch ng mga suspects na ito? Si Cameloy, yung caretaker ng cemetery noon. Pero namatay na siya last year. Cancer. Napakunot ang noo ko. Patay na yung witness. Pero at least may sketches pa na available. May naging lead po ba noon base sa mga sketches na ito? Meron. May mga na-interview na suspects na medyo similar sa description, pero walang concrete evidence na mag-link sa kanila sa crime. At saka, after ng ilang months, nawala na rin yung mga taong yon dito sa bahay. Nawala? Oo, parang nag-migrate or lumipat sa ibang lugar. Hindi na namin sila na-trace. Nag-copy ako ng mga important details sa case files at nagpasalamat kay Sergeant Martinez. Habang pauwi ako, nag-isip ako kung paano ko ma-pursue ang investigation. Ang unang gagawin ko ay magtanong sa mga old residents kung may naaalala silang mga taong similar sa description ng mga suspect. Pangalawa, mag-check ako sa mga neighboring barangays kung may mga criminal activity na may similar MO. Nang makauwi ako sa bahay, nag-share ako kay Maria ng simplified version ng ginawa ko. Papa, sabi niya, bakit mo ba ginagawa yan? Hindi naman trabaho mo maging detective. Gusto ko lang tumulong, sagot ko. May mga taong namatay na hindi nakakuha ng justice. Kahit small contribution lang, gusto kong gawin. Hindi ko na-mention na nakausap ko si Roberto. Masyadong complicated para sa 9-year-old. Kinabukasan, nagsimula ako ng informal investigation. Nagtanong ako sa mga old residents sa bayan, lalo na sa mga taong nandoon pa noong 2009. Sa isang tindahan, nakilala ko si Aling Nena na 40 years na raw nagtitinda doon. Aling Nena, tanong ko, naalala ninyo pa ba yung nangyari sa cemetery noong 2009? Yung taong napatay doon? Si Ka Roberto, sagot niya. Oo, naalala ko pa. Kawawa naman yun. Mabait na tao, tas pinatay pa ng mga magnanakaw. May naaalala po ba kayong suspicious na mga tao noon na may similar na description sa mga suspects? Nag-isip siya saglit. Oo, may mga 3 lalaki noon na dumaan dito sa tindahan ko mga 1 linggo before ng incident. Binili nila ng mga tools, hammer, screwdriver, flashlight. Ang kakaiba lang, nagtanong pa sila kung saan ang cemetery at kung anong oras nagsasara. Nanikip ang dibdib ko. Baka yun na nga ang mga suspects. Naalala ninyo pa po ba kung ano ang itsura nila? Hindi ko na masyadong maalala ang mukha nila. Pero yung isa ay medyo malaki at may tattoo sa braso. Nakita ko kasi nung nag-reach siya ng pera. May naaalala pa po ba kayong ibang details? Nag-isip ulit siya. Oo. May narinig ako na ang isa sa kanila ay taga Dumaguete. May accent kasi na iba sa amin dito. Dumaguete! Yun ang susi na kailangan ko. Kung taga Dumaguete ang isa sa mga suspects, pwede akong magtanong doon o mag-coordinate sa police doon. Salamat po, Aling Nena, sabi ko. Malaking tulong po yung information na yan. Nang umuwi ako sa bahay, nagplan ako kung paano ko ma-pursue ang lead sa Dumaguete. Hindi ko pwedeng puntahan personally dahil malayo at may trabaho pa ako. Pero pwede akong mag-contact sa police doon o mag-post sa social media groups para sa information. Kinabukasan,
Nag-contact ako sa police station sa Dumaguete at nag-share ng information na nakuha ko. Hindi sila masyadong interested initially, pero nang ma-explain ko ang connection sa unsolved case sa Siquijor, naging cooperative naman sila. Sir, sabi ng officer na nakausap ko, may mga records kami ng 3 lalaki na may similar na description na na-arrest dito noong 2010 dahil sa cemetery vandalism. Hindi murder case, pero same MO, nagnakaw ng mga valuable items sa mga tombs. Pwede po ba ninyong i-check kung yung dates ay coincide sa timeline ng murder case sa Siquijor? Sige, i-check namin at i-forward namin sa Siquijor Police yung mugshots ng mga suspects na yon para ma-compare ninyo sa sketches. Ilang araw lang, na-receive na ng Siquijor Police ang mugshots galing sa Dumaguete. Nang makita ko ang pictures, agad kong nakita ang similarities sa sketches na ginawa ni Cameloy noon. Sergeant Martinez, sabi ko, mukhang match ang mga suspects na ito sa sketches na ginawa noong 2009. Tiningnan niya ang pictures at ang sketches side by side. Tama, sabi niya. Sobrang similar. Parang sila nga ito. Ano po ang next step? I-coordinate namin sa Dumaguete para ma-reopen yung case at i-gather namin ang lahat ng evidence para ma-file ng proper charges. Mga 2 linggo pa ang lumipas bago natapos ang process, but eventually, na-identify na nga ang 3 suspects at na-file na ang murder charges against sa kanila. Hindi sila arrested agad dahil kailangan pa ng more evidence, pero at least naging active case na ulit instead of cold case. Nang bumalik ako sa cemetery para i-update si Roberto, nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng grave niya, pero this time, may smile na sa mukha niya. Roberto, sabi ko, na-reopen na ang case ninyo. Na-identify na rin ang mga suspects. Salamat, Tonyo, sagot niya. At this time, mas clear na ang voice niya sa isip ko. Hindi mo alam kung gaano ko nakatagal hinihintay na ma-acknowledge ang nangyari sa akin. Hindi pa tapos ang case, pero at least may progress na. Okay lang yan. Ang importante, hindi na ignored ang nangyari sa akin. May mga taong nag-care na malaman ang totoo. Habang nag-uusap kami, napansin ko na ang appearance ni Roberto ay naging mas peaceful. Hindi na siya mukhang galit o lungkot. Parang may contentment na sa mukha. Makakahanap na ba kayo ng peace ngayon? Hindi pa, sagot niya. Pero mas malapit na. Salamat sa pagtulong mo, Tonyo. At salamat din sa pagiging willing mo na makinig sa mga kwento namin. May iba pa bang spirits dito na kailangan ng tulong? Meron, pero huwag mo munang ipilit na tulungan mo silang lahat ng sabay-sabay. Isa-isa lang. Kapag ready ka na ulit, lalapit sa'yo si Esperanza, yung babae na may case ng medical malpractice. Tumango ako. Okay. Maghihintay ako hanggang handa na ako ulit. Bago ako umalis sa cemetery, lumingon ako sa mga ibang spirits na nakita ko. Hindi ko sila individual na nakakausap, pero nakita ko na nakatingin silang lahat sa akin. Parang nag-thanking sila, o kaya naman ay nagpapakita ng appreciation. Pakiramdam ko, naging parte na ako ng isang community. Ang community ng mga spirits na nangangailangan ng tulong para makahanap ng justice at peace. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging impact nito sa buhay, pero alam ko na ginagawa ko ang tama. At ang pinaka-importante, hindi ko ginagawa ito para sa fame o recognition. Ginagawa ko ito dahil may moral obligation ako na tumulong sa mga taong hindi makakuha ng tulong sa normal na paraan. 2 buwan na ang nakakaraan mula nang ma-resolve ang case ni Roberto. Sa loob ng panahong yon, mas naging normal ang buhay. Walang spiritual encounter, walang mga kakaibang pangyayari sa jeep. Pero hindi ko maiwasang mag-expect na may susunod na spirit na lalapit sa akin. Isang hapon, habang naghihintay ako ng mga pasahero sa terminal, lumapit sa akin si Aling Rosa. Hindi ko pa siya nakita mula nung gabing naging passenger ko siya kasama yung babae na naaksidente. Mang Tonyo, sabi niya habang umuupo sa passenger seat. Kamusta na? May narinig ako na tumutulong ka na sa mga spirits dito sa bayan. Aling Rosa, sagot ko. Kumusta naman kayo? Oo nga. May isang spirit na naka-encounter ko sa cemetery. Naging okay naman. Ang galing, sabi niya na may ngiti sa mukha. Pero alam mo ba na may mas malaking responsibility ka na ngayon? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahil sa tumutulong ka na sa mga spirits, mas naging sensitive ka na sa spiritual world. Ibig sabihin, mas madali ka na nilang malocate at mas maraming spirits na a-attract sa'yo. Hindi ko sure kung magugustuhan ko ang dinig ko. Ibig po ninyo bang sabihin na mas maraming spirits na lalapit sa akin? Oo, pero huwag mo itong katakutan. Hindi lahat ng spirits ay nangangailangan ng malaking tulong. May mga spirits na kailangan lang ng simple na acknowledgement o kaya naman ay simple na message lang na gusto nilang ma-deliver sa mga living relatives nila. Nag-isip ako, kung ganun,
Ibig sabihin ay mas maraming responsibility na ako. Pero sa isang banda, excited din ako dahil may sense of purpose ang buhay ko ngayon. Aling Rosa, tanong ko, paano ko malalaman kung alin ang mga spirits na kailangan ng tulong at alin ang mga spirits na dapat takasan? Ang mga spirits na kailangan ng tulong ay hindi aggressive, calm sila, at mag-aantay sila na kausapin mo sila. Ang mga dangerous na spirits naman ay ang mga demonic entity o yung mga spirits na full of anger at revenge. Pero sa case mo, dahil pure ang intention mo, hindi ka nila magiging target. Nakakalma ang explanation niya. At least, alam ko na hindi lahat ng spiritual encounters ay dangerous. May isa pa akong sasabihin sa'yo, tuloy ni Aling Rosa. Si Esperanza, yung babae sa cemetery na may medical malpractice case, handa na siyang makipag-usap sa'yo. Pero hindi sa cemetery. Gusto niya sa hospital. Doon siya namatay. Nanikip ang dibdib. Ang hospital ay mas challenging na lugar para sa spiritual encounter. Maraming tao doon at hindi ko alam kung paano ko makakausap si Esperanza nang hindi mapapansin ng mga tao. Kailan po siya gusto makipag-usap? Mamaya, mga 6:00 ng hapon. Yun ang oras na namatay siya, kaya doon siya mas naging active. Tumango ako. Sige po, pupunta ako sa hospital mamaya. Pero Mang Tonyo, dagdag ni Aling Rosa bago siya bumaba, mag-ingat ka. Ang hospital ay complicated na lugar dahil maraming emotions doon. Fear, sadness, hope, desperation. Ang emotions na yan ay nag-create ng strong energy na pwedeng mag-affect sa spiritual world. Nang umalis si Aling Rosa, nag-isip ako kung paano ko gagawin ang encounter ko kay Esperanza. Hindi ko pwedeng magmukhang nababaliw sa mga tao sa hospital kung makikita nila ako nakikipag-usap sa hangin. Mga 5:00 ng hapon, pumunta na ako sa hospital. Sabi ko kay Maria na may dadalawin akong kaibigan doon. Hindi totoo. Pero hindi ko pa rin kaya na i-explain sa kanya ang totoo. Nang nakarating ako sa hospital, nagtanong ako sa information desk kung saan ang room 237. Yun ang room number na na-mention ni Aling Rosa na naging room ni Esperanza noong namatay siya. Room 237 po ay nasa 2nd floor, sabi ng nurse sa information desk. May dadalawin po kayo? Oo, sagot ko. May kakilala ako na dating naging patient doon. Nang makarating ako sa 2nd floor, nakita ko na ang room 237 ay occupied pa rin ng ibang patient. May pamilya na nandun na nagbabantay sa isang matandang lalaki. Nagtanong ako sa nurse station kung pwede akong magstay sa hallway para mag-pray para sa isang kaibigan na namatay doon dati. Medyo weird ang request ko, pero naging understanding naman ang nurse. Sige po, sabi ng nurse. Pero huwag kayong magiging maingay ha, at huwag din kayong magiging hadlang sa mga patient at visitor. Umupo ako sa bench na malapit sa room 237 at naghintay. Mga 6:00 pa lang ng hapon, kaya maaga pa. Habang naghihintay, nag-observe ako sa mga nangyayari sa paligid ko. May mga pamilya na umiiyak, may mga patient na naglalakad sa hallway para sa physical therapy, may mga doktor at nurse na nagtatrabaho. Ang atmosphere ay sobrang heavy. Ramdam mo ang anxiety at fear ng mga tao doon. Mga bandang 6:00 na ng hapon, biglang naging malamig ang paligid. Hindi air-conditioned malamig, spiritual malamig. Alam ko na nandoon na si Esperanza. Sa peripheral vision ko, nakita ko siyang lumalakad sa hallway papunta sa akin. Babae siyang nasa mid-50s, may short gray hair, at nakadamit ng hospital gown. Pero ang expression niya ay hindi masaya. Sobrang lungkot at may galit din sa mata niya. Umupo siya sa tabi ko sa bench, pero hindi ko siya tinignan ng direkta. Ayokong mapansin ng mga tao na nakikipag-usap ako sa walang laman na space. Esperanza? Bulong ko nang hindi gumagalaw ang bibig ko. Oo, sagot niya. At tulad ni Roberto, narinig ko ang voice niya sa isip ko. Salamat sa pagpunta mo dito. Ano po ang nangyari sa inyo? Nagsimula siyang mag-share ng story niya. Noong May 2011, naging patient siya sa hospital due to severe abdominal pain. Ang attending physician niya ay nag-diagnose na appendicitis at nag-recommend ng immediate surgery. Pero ang problema, mali ang diagnosis. Hindi appendicitis ang sakit niya, gallbladder stones pala. At instead na i-correct ang mistake, itinuloy pa rin ng doktor ang appendectomy surgery. Habang nasa operating table ako, kwento ni Esperanza, nalaman ng surgeon na hindi appendicitis ang sakit. Pero sa halip na i-stop ang operation at i-correct ang approach, tinanggal pa rin nila ang appendix ko at sa kanila sinubukan ayusin ang gallbladder problem. Ano pong nangyari? Naging complicated ang operation. May na-damage na internal organs dahil sa maling procedure. At dahil sa haba ng operation, nag-develop ako ng complications na naging cause ng death ko. Naintindihan ko na kung bakit galit siya. Namatay siya dahil sa medical negligence, dahil sa doktor na hindi nag-admit ng mistake at itinuloy pa rin
ang maling procedure. Sino po ang doktor na nag-operate sa inyo? Dr. Ferdinand Villanueva. Surgeon siya dito sa hospital na ito. Napakunot ang noo ko. Ang surname na Villanueva ay kilala ko. May kakilala ako na may last name na Villanueva na doktor din dito sa hospital. Nandito pa po ba siya sa hospital? Oo, chief surgeon pa nga siya ngayon. Naging mas successful pa ang career niya after nang nangyari sa akin. Nakakainis ang dinig. Ang doktor na naging dahilan ng death ni Esperanza ay naging mas successful pa habang si Esperanza ay namatay at ang family niya ay hindi nakakuha ng justice. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Gusto ko lang na ma-acknowledge ang malpractice na ginawa niya. Hindi man lang nag-apologize sa family ko after nang nangyari. Sinabi pa niya na natural complications lang ang nangyari sa operation. May naging case po ba? Meron. Nag-file ng malpractice suit ang family ko. Pero nanalo si Dr. Villanueva dahil sa mga expert na nag-testify na natural complications lang ang nangyari. May mga kakilala kasi siya na doktor din na nag-backup sa kanya. Typical ng medical malpractice cases sa Pilipinas. Mahirap mag-file ng case laban sa doktor dahil mag-backup ang iba nilang colleague. Ano po ang pwede kong gawin para matulungan kayo? May medical records pa ba ng case ko dito sa hospital? Kung pwede mong makuha yon, makikita mo doon ang real sequence ng events sa operation ko. Makikita mo rin doon na may negligence talaga na nangyari. Pero paano ko po makukuha ang medical records? Hindi naman ako family member ninyo. May paraan, sabi ni Esperanza. May kakilala ka na nagtatrabaho dito sa hospital? Nag-isip ako. Wala akong kilala na doktor o nurse dito, pero may kilala ako na janitor, si Kuya Ben. Classmate siya ni Kuya Jun sa high school at mabait na tao. May kilala ako na janitor dito, sabi ko. Okay, pwede mo siyang tanungin kung may access siya sa records room. Hindi mo kailangan kunin ang original files. Photocopy lang ng pertinent documents. Hindi po ba illegal yon? Technically, yes. Pero ginagawa mo ito para sa justice at hindi mo naman gagamitin para sa masama. Nag-isip ako. Morally complicated ang situation. Pero kung yun ang way para matulungan si Esperanza, gagawin ko. Sige po, susubukan ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko na may lumalakad na doktor sa hallway. Matandang lalaki, mga 60-something. May gray hair at may confident na posture. May nameplate sa chest niya na nagsasabing, Dr. F. Villanueva, Chief Surgeon. Esperanza, bulong ko. Yun po ba si Dr. Villanueva? Lumingon si Esperanza sa direksyon ng doktor. Oo, siya nga yun. Napansin ko na naging sobrang cold ang atmosphere nang makita ni Esperanza si Dr. Villanueva. Parang ang galit niya ay nag-intensify pa. 15 years na ang nakakaraan, sabi ni Esperanza. Pero wala pa ring remorse sa mukha niya. Patuloy pa rin siyang nag-ooperate at baka may iba pa siyang naging victim. Nang makita ko si Dr. Villanueva, naisip ko na kung totoo ang kwento ni Esperanza, dapat talaga ma-expose ang malpractice na ginawa niya. Esperanza, sabi ko, susubukan kong makakuha ng medical records ninyo. Pero kapag nakuha ko na, ano ang plano natin? I-share mo sa family ko, si Rosa Esperanza, yun ang anak ko. Nag-nursing siya ngayon at natatrabaho sa ibang hospital. Kapag nakita niya ang medical records, maiintindihan niya kung ano ang nangyari sa akin. Saan ko po siya makakita? Sa St. Luke's Hospital sa Dumaguete. Nurse siya doon sa emergency department. Ibig sabihin, kailangan ko pumunta sa Dumaguete para makausap ang anak ni Esperanza. Medyo malayo, pero kung yun ang kailangan para matulungan siya, gagawin ko. May iba pa po bang gusto ninyong sabihin sa anak ninyo? Sabihin mo sa kanya na hindi niya kasalanan ang nangyari sa akin. Simula nang namatay ako, nagsisisi siya na hindi niya ako na-convince na mag-second opinion sa ibang doktor. Sabihin mo na proud ako sa kanya dahil naging nurse siya para matulungan ang mga taong may sakit. Habang nagsasalita si Esperanza, napansin ko na ang appearance niya ay naging mas peaceful. Hindi na siya galit na galit. Parang may hope na sa mukha niya. Salamat, Tonyo, sabi niya. Hindi mo alam kung gaano ko nakatagal hinihintay na may makikinig sa story ko. Wala po yun, sagot. Ginagawa ko lang ang tama. May babala lang ako sa'yo, sabi ni Esperanza bago siya mawala. Mag-ingat ka sa pakikipag-deal kay Dr. Villanueva. Powerful siya dito sa hospital at may mga connections siya na pwedeng maging problema sa'yo kung malaman niyang nag-i-investigate ka sa case ko. Nang tuluyang mawala si Esperanza, umalis na ako sa hospital. Habang naglalakad ako sa parking area, nagplan ako kung paano ko gagawin ang next steps. Una, kausapin ko si Kuya Ben para sa medical record. Pangalawa, mag-research ako tungkol sa Dr. Villanueva. Baka may iba pang malpractice cases na involved siya. Pangatlo, magplan ako kung paano ako pupunta sa Dumaguete para makausap si Rosa. Kinabukasan, pumunta ako sa hospital at hinanap si Kuya Ben.
Nakita ko siyang nagmumop sa may emergency department. Kuya Ben, tawag ko sa kanya. Ay, Mang Tonyo! Sagot niya na may ngiti. Anong ginagawa mo dito? May na-ospital ba? Wala naman, sagot ko. May favor lang sana ako sa'yo. Nag-explain ako kay Kuya Ben na may kailangan akong information tungkol sa isang patient na namatay dito noon. Hindi ko sinabi na nakausap ko ang spirit, pero sinabi ko na may family member na humihingi ng tulong para sa possible malpractice. Kuya Ben, sabi ko, kailangan ko sana ng copy ng medical records ng isang patient na namatay dito noong 2011, si Esperanza Santos. Nag-hesitate si Kuya Ben. Mang Tonyo, bawal yon. Confidential ang medical records. Pwede akong matanggal sa trabaho. Alam ko na risky, sabi ko. Pero ginagawa natin ito para sa justice. Kung may malpractice talaga na nangyari, dapat malaman ng family. Nag-isip si Kuya Ben ng matagal. Okay, sabi niya sa wakas. Susubukan ko. Pero kung mahuli ako, hindi mo ako kilala, ha? Deal, sagot ko. Salamat, Kuya Ben. 3 araw na ang nakakaraan bago na-contact ako. May nakuha siyang photocopy ng medical records ni Esperanza at tinago niya sa isang envelope sa ilalim ng mga cleaning supplies niya. Nang nakuha ko ang envelope, agad kong binasa ang contents. Sobrang detailed ng medical records at nakita ko doon ang exact sequence ng events sa operation ni Esperanza. Base sa records, totoo nga ang kwento ni Esperanza. Nag-start ang operation as appendectomy, pero nang makita ng surgeon na hindi appendicitis ang problem, ginawa niyang exploratory surgery. Sa process, na-damage ang gallbladder at may nauntog na ibang organ. Ang pinaka-incriminating ay ang surgeon's notes ni Dr. Villanueva. Instead na i-admit ang mistake, sinulat niya na patient developed unexpected complications during routine procedure. Walang mention ng malpractice o medical error. Pero sa nurse's notes, may subtle mentions ng surgeon appeared confused during procedure at operation took longer than expected due to unexpected finding. May smoking gun na ako. Ngayon, kailangan ko napuntahan si Rosa sa Dumaguete para i-share ang information na ito. Kinabukasan, nag-arrange ako ng special trip sa Dumaguete. Sinabi ko kay Maria na may emergency na pasahero ako na kailangan ihatid doon. Nag-hire ako ng backup driver para sa regular route ko para hindi maapektuhan ang income namin. Pagkarating ko sa St. Luke's Hospital sa Dumaguete, hinanap ko si Rosa sa emergency department. Nakita ko siyang naka-nurse uniform at mukhang busy sa mga patient. Excuse me, sabi ko sa kanya. Ikaw po ba si Rosa Esperanza? Oo, sagot niya na may pagkakagulat. Bakit po? May emergency ba? Hindi emergency, sabi ko. May importante lang akong kailangan sabihin sa inyo tungkol sa nanay ninyo. Nag-change ang expression ni Rosa. Tungkol sa mama ko? Sino po kayo? Nag-explain ako kay Rosa na may nakausap akong tao na may information tungkol sa medical case ng nanay niya. Hindi ko sinabi na nakausap ko ang spirit, pero sinabi ko na may evidence na nahanap ko na pwedeng mag-prove ng malpractice. May copy po ako ng medical records ng nanay ninyo, sabi ko habang inilalabas ang envelope. Makikita ninyo doon na may negligence talaga na nangyari sa operation niya. Binasa ni Rosa ang medical records ng mabuti. As a nurse, naintindihan niya agad ang technical terms at nakita niya ang mga inconsistencies sa record. My God, sabi niya habang umiiyak. Totoo nga na mali ang ginawa ni Dr. Villanueva sa mama ko. Ang tanong, sabi ko, ano ang gusto ninyong gawin sa information na ito? Gusto kong mag-file ulit ng case, sagot ni Rosa. Pero alam ko na mahirap dahil matagal na ang nakakaraan. Pero may evidence kayo ngayon na wala noon. At as a medical professional, mas may credibility kayo ngayon na mag-testify tungkol sa malpractice. Nag-isip si Rosa. Okay, sabi niya, gagawin ko. Hindi para sa pera, pero para ma-acknowledge ang nangyari sa mama ko at para hindi na maulit sa iba. Bago ako umalis, may message pa akong na-deliver kay Rosa galing sa nanay niya na proud siya sa kanya at hindi niya kasalanan ang nangyari. Umiiyak si Rosa habang nagsasalita ako. Salamat, sabi niya. Hindi ko alam kung sino kayo o bakit ninyo ginagawa ito, pero salamat sa pagtulong sa amin. Habang pauwi ako sa Siquijor, nag-reflect ako sa mga nangyayari sa buhay. 2 spirits na ang natulungan ko at parehong na-resolve ang mga cases nila. Hindi ko pa alam kung may ibang spirits pa na lalapit sa akin, pero ready na ako sa kung ano man ang susunod. Ang importante, nagiging meaningful ang buhay ko ngayon. Hindi lang ako driver na kumikita para sa pamilya. Nagiging instrument ako ng justice para sa mga taong hindi makakuha ng tulong sa normal na 6 na buwan na ang nakakaraan mula nang matulungan ko si Esperanza. Sa loob ng panahong yon, hindi na ako nakakakita ng mga spirits. Akala ko ay tapos na ang spiritual journey ko, pero mali pala ako. Isang gabi, habang pauwi na ako sa huling biyahe ko,
nakita ko sa rear view mirror na may nakatayo sa daan na babae. Hindi usual na makakita ng taong naglalakad sa highway ganitong oras, mga alas 11 na nang. Pero mas nakakapag-alala. Ang babae ay nakatayo lang sa gitna ng daan at hindi gumagal. Nag-slow down ako at binuksan ang bintana. Ate, sigaw ko. Okay ka lang? May problema ba? Lumingon ang babae sa akin at nakita ko na hindi ordinaryong babae ang kausap ko. Maputi siya, pero hindi natural na maputi. Parang walang dugo sa balat niya. Ang mga mata niya ay sobrang laki at walang expression. At ang pinaka nakakatakot, hindi siya nagsasalita kahit nakatingin siya sa akin. Alam ko na agad na spirit siya, pero iba siya sa mga dating na encounter ko. Si Roberto at si Esperanza ay normal pa rin ang appearance nila. Parang ordinary na tao lang. Pero ang babaeng ito ay obviously na hindi human. Nagsimula akong mag-pray habang slowly kong pinapalapit ang jeep sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, pero feeling ko ay hindi ito ordinary na spirit na naghahanap ng tulong. Nang makalapit na ako sa kanya, biglang tumalon siya sa jeep ko. Hindi siya pumasok sa pinto. Literally, na tumalon siya mula sa daan papunta sa passenger seat. Walang tunog na ginawa, walang movement sa jeep. Parang hindi siya may physical presence. Sino ka? Tanong ko habang patuloy akong nagda-drive. Ayokong tumigil dahil baka mas maging dangerous ang situation. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, nakita ko sa peripheral vision ko na nagsisimula siyang mag-change ng appearance. Ang maputing balat niya ay nagiging mas gray. Ang mga mata niya ay nagiging mas maitim at nagsimula siyang lumaki. Hindi ako tulad ng mga naging kasama mo dati, sabi niya sa isang boses na sobrang lalim at may echo. Hindi ako naghahanap ng tulong. Hindi ako naghahanap ng justice. Ano ang gusto mo? Tanong ko habang hinahigpitan ko ang hawak sa steering wheel. Ikaw, sagot niya. Gusto kita. Gusto ko na sumama ka sa amin sa mundo ng mga patay. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ito helping spirit. Ito ay predator na naghahanap ng souls na kukunin niya sa living world. Hindi ako pupunta sa inyo, sabi ko. May anak ako na nag-aantay sa akin sa bahay. Tumawa siya ng malakas. Ang tawa niya ay hindi normal. Parang 10 boses na tumatawa ng sabay-sabay. Walang makakahadlang sa gusto ko. Lahat ng nakakausap mo na spirits ay nagsumbong sa akin tungkol sa'yo. Sinabi nila na may special na ability ka na makipag-communicate sa spirit world. Naintindihan ko na ngayon. Ang mga spirits na tinulungan ko ay hindi sila ang naging problema. Ang naging problema ay ang fact na naging kilala ako sa spirit world. May mga malicious na entities na nakarinig tungkol sa akin at ngayon ay target na ako. Pero hindi mo naman ginagamit ang ability mo sa masama. Tuloy niya. Ginagamit mo ito para tumulong. Kaya gusto ka namin sa mundo namin. Kailangan namin ng mga taong may pure na intention. Hindi, matigas kong sagot. Hindi ako aalis sa world ng mga buhay. May responsibilidad ako sa anak ko. Biglang naging galit ang entity. Ang temperature sa loob ng jeep ay bumaba ng sobra at nagsimula siyang lumaki pa. Ngayon ay hindi na siya kasya sa passenger seat. Ang ulo niya ay umabot na sa roof ng jeep. Hindi ka makakatanggi, sabi niya. Pupulutin ka namin ngayong gabi at walang makakahadlang sa amin. Pero sa gitna ng takot ko, naalala ko ang mga ginawa ko para sa mga spirits na tinulungan ko. Si Roberto, si Esperanza, si Maria sa ospital. Lahat sila ay nakahanap ng peace dahil sa tulong ko. Kung totoo na may special ability ako, ibig sabihin ay protected din ako ng mga spirits na tinulungan ko. Roberto, sigaw ko sa hangin. Maria, Esperanza, kailangan ko ng tulong. Biglang naging maliwanag ang loob ng jeep. Hindi artificial light, spiritual light na nagmumula sa mga presence na biglang dumating. Nakita ko sa rearview mirror na may 3 spirits na lumabas sa backseat. Si Roberto, si Maria, at si Esperanza. Hindi sila nakakatatakot tignan, parang mga guardian angels na dumating para protektahan ako. Umalis ka rito, sabi ni Roberto sa malicious entity. Hindi mo pwedeng kunin si Tonyo. Under ang protection namin siya. Ginawa niya ang tama para sa amin, dagdag ni Esperanza. At dahil doon, obligasyon namin na protektahan siya. Ang malicious entity ay nag-try na lumaban sa 3 spirits, pero obvious na hindi niya kayang makipag-compete sa kanila. Ang energy nila ay positive at strong, habang ang energy ng entity ay negative at destructive. Hindi pa tapos ito, sabi ng entity habang nagsisimula siyang lumiliit. May mga ibang katulad ko na maghahanap sa'yo. Hindi ka palaging magiging safe. Nang tuluyang mawala ang entity, naging normal na ulit ang temperature sa jeep. Ang 3 spirits na nag-protect sa akin ay nanatili pa ring nakaupo sa backseat. Salamat, sabi ko sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kung hindi kayo dumating. Walang anuman, sagot ni Maria. Ginawa mo ang tama para sa amin, kaya ginagawa namin ang tama para sa'yo.
Pero Tonyo, sabi ni Roberto, totoo ang sinabi ng entity na yon. May mga ibang malicious spirits na makakarinig tungkol sa'yo. Kailangan mo ng protection. Ano ang pwede kong gawin? Una, sagot ni Esperanza, dapat mo nang limitahan ang spiritual encounters mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka natutulong, pero mas maging selective ka sa mga spirits na kakausapin. Pangalawa, dagdag ni Maria, kailangan mo ng spiritual guidance. Si Aling Rosa ay makakatulong sa'yo doon. May alam siya ng mga rituals at prayers na makakapag-protect sa'yo. At pangatlo, sabi ni Roberto, kailangan mo ng physical protection din. May mga amulet o blessed objects na pwedeng magprotekta sa'yo laban sa mga negative entity. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Maria na natutulog na sa sala. Naghihintay pa yata siya sa akin. Gumising siya nang marinig niya akong pumasok. Papa, sabi niya habang niyayakap ako, ang tagal mo. Nag-alala ako, may traffic sa daan, sagot ko. Hindi ko na-mention ang nangyari. Ayokong matakot siya. Pero habang niyayakap ko si Maria, na-realize ko kung gaano ka-importante ang role ko as a father. Hindi ko pwedeng pabayaan ang responsibility ko sa kanya dahil sa spiritual encounters ko. Kailangan kong mag-balance ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga buhay at ang mundo ng mga spirits. Kinabukasan, pumunta ako kay Aling Rosa para humingi ng advice tungkol sa nangyari. Mang Tonyo, sabi niya after kong ikwento ang encounter, expected ko na yan. Dahil sa ginagawa mo, mas naging visible ka sa spiritual realm. May mga good spirits na kilala ka na, pero meron ding mga bad entities na naging interested sa'yo. Ano po ang pwede kong gawin para maprotektahan ang sarili? Naglabas si Aling Rosa ng isang maliit na pouch na may laman na mga herbs at blessed na Dalhin mo ito palagi. Ito ay protection charm na ginawa ko specific para sa mga taong nakikipag-deal sa spirit. Tinanggap ko ang pouch at nilagay sa bulsa ko. Agad kong naramdaman ang warm na energy na nanggagaling doon. May isa pa, sabi ni Aling Rosa habang kinukuha ang isang rosaryo. Ito ay blessed na rosaryo na ginawa ko para sa mga extreme spiritual situations. Kapag may encounter ka na naman na tulad ng kagabi, gamitin mo ito. Salamat po, Aling Rosa. Pero may tanong ako, dapat ko pa bang magpatuloy sa pagtulong sa mga spirits? O mas safe kung titigil na ako? Nag-isip si Aling Rosa ng matagal. Depende sa'yo, Mang Tonyo. Ang gift mo ay rare at maraming spirits na nangangailangan pa ng tulong. Pero kailangan mo ring isipin ang safety mo at ng anak mo. Kung magpapatuloy ako, ano ang dapat kong gawin para mas maging safe? Una, huwag kang mag-encounter sa mga spirits kapag mag-isa ka lang. Lagi kang may kasama o kaya naman ay sa mga public places lang. Pangalawa, mag-set ka ng boundaries. Hindi mo kailangan tulungan ang lahat ng spirits na lalapit sa'yo. At pangatlo, regular kang mag-pray at mag-spiritual cleansing para hindi ka mapossess ng negative energy. Umuwi ako sa bahay na may mas clear na perspective. Hindi ko titigil ang pagtulong sa mga spirits, pero mas magiging careful ako. Ang priority ko pa rin ay ang safety ko at ni Maria. 3 linggo na ang nakakaraan mula noong encounter ko sa malicious entity. Sa loob ng panahong yon, normal lang ang buhay ko. Walang spiritual encounters, walang mga kakaibang pangyayari. Pero isang gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako. Hindi ordinary na panaginip, mas vivid at parang totoo. Sa panaginip ko, nakita ko ang maraming spirits na nakatayo sa paligid ng kama ko. Hindi sila nakakatatakot, parang mga visitors lang na may important na message. Tonyo, sabi ng isang matandang lalaki na leader ata nila, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa mga spirits dito sa Sikihor. Dahil sa'yo, marami na kaming nakahanap ng peace. Wala po yun, sagot ko sa panaginip. Ginawa ko lang ang tama. Pero dahil sa ginawa mo, tuloy niya, may special na lugar ka na sa spirit mo. Kapag dumating ang panahon, natatawagin ka na ng Diyos. May special na mission ka sa kabilang mundo. Ano pong mission? Maging bridge between the living at ang dead. Tulungan ang mga souls na lost sa spiritual realm na makahanap ng tamang path. Nagising ako mula sa panaginip na may mixed feeling. Honored ako na may recognition ako sa spirit world. Pero at the same time, natatakot ako sa implications ng mission na binigay sa akin. Pero sa ngayon, focused muna ako sa mission ko sa living world. Maging good father kay Maria. Magpatuloy sa trabaho ko as jeepney driver. At occasional lang, tumulong sa mga spirits na talagang nangangailangan. Ang buhay ko sa Sikihor ay naging mas meaningful simula nang nakakakita ako ng mga spirits. Hindi ko man hinangad ang responsibility na ito, pero grateful ako na binigyan ako ng opportunity na makatulong sa mga taong hindi makakuha ng justice sa normal na paraan. At higit sa lahat, natuto ako na ang forgiveness, compassion, at justice ay mga bagay na hindi natatapos kahit na mamatay pa ang tao. Ang mga spirits na tinulungan ko ay nagpapakita
na may mga bagay na mas importante kaysa sa physical world. Ang peace ng soul, ang acknowledgement ng truth, at ang healing ng mga wounds na hindi nakikita ng mata. Ngayon, habang nagda-drive ako sa mga gabi sa madilim na daan hindi na ako natatakot. Alam ko na may mga spirits na nagpoprotekta sa akin at alam ko rin na ginagawa ko ang tamang bagay. Hindi man ako perfect, pero ginagawa ko ang best ko para maging good person sa dalawang mundo, sa mundo ng mga buhay at sa mundo ng mga patay. Kung magkakaroon man ng ibang spiritual encounters sa hinaharap, handa na ako. At kung may ibang spirits na kailangan ng tulong, alam nilang may taong handang makinig sa kanila at tumulong sa kanilang journey towards peace. Salamat sa pagbabasa ng kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang adventure ko sa Siquijor, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa mas maraming true paranormal stories.